Naglaan na ng 10 million pesos ang pulisya para sa ikadarakip ng suspect na umano'y nagpalipat-lipat ng ransom money sa kidnap slay case ng Chinese businessman na si Anson Ke. Natrace naman ng pulisya ang ransom money sa e-wallet ng casino junket operator na umano'y sangkot sa Pogo. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Hinahanap ngayon ng mga otoridad ang suspect na ito kaugnay sa pagkidnap at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Ke. Ito si Wen Ligong alias Kelly Tan Lim. Siya ang inihinalang nag-transfer ng ransom money sa e-wallets bago ito kinonvert sa cryptocurrency. Kailangan namin kasi siya yung nagpalipat-lipat ng pere. Ito yung pinakasusi talaga para matapos na yung investigation natin. So sino yung pinagdadalhan niya ng mga pera pa? Naglaan na ang PNP ng 10 million pesos para sa ikahuhuli ni Gong. Tubong Hunan, China, dati na siyang nasangkot sa isang kidnapping case noong 2022 sa Angeles pero nakapagpiyansa. Sa monitoring ng PNP at Bureau of Immigration, narito pa sa bansa si Gong at isa pang suspect na si Jonin Lin. May breakthrough naman sa investigasyon ng PNP matapos matrace ang ransom money sa e-wallet na pag-aari ng dalawang casino junket operator. Isa rito ay pag-aari ng Chinese businessman na si Li Duanwang na tubong Fujian, China. Kontrobersyal si Li matapos i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Citizenship Bill para rito dahil sa umano'y kaugnayan ni Li sa Pogo. Pagka pinasok po dun sa junket at pinasok po dun sa e-wallet at cryptocurrency, dun po nawawala yung pera because hindi po nila alam. Pagka once you open your wallet, yung mga e-wallet, hindi nakagaya ng bangko yan na kailangan mo makilala yung tao. Na-freeze na ang ilang accounts na naglalaman ng $79,000 o mahigit 4 na milyong piso. Meron na pong wallet na naka-freeze ngayon, but the others po nasa blockchain pa po. We already send subpoena doon sa local virtual asset service providers. Yung nasa labas naman po ng ating bansa ay nagpadala na po tayo ng preservation order. Samantala, naghain na ang PNP ng manifestation sa DOJ prosecutor na tanggalin na sa pagiging respondent sa kaso ang mismong anak ni Ke na si Alvin Ke. Ito'y matapos lumabas sa investigasyon na hindi ito sangkot sa kidnap slay case ng kanyang ama. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.